Mag-start po tayo. Okay, 1:05 na. Ayan. Sino pong pwedeng mag-lead ng ating opening prayer for today? Miss Emelita. Pwede po ba kayong mag-lead ng ating prayer? Yes, ma'am. Ayan. Okay po. Sige po, let's Salamat. pray. Lord, ang aming papurit pasasalamat sa iyo sa oras na to na ibinigay mo po sa amin na pagkakataon. It's a great privilege to be here in the lesson of Instructor Annalyn. Salamat po sa buhay ni Teacher Annalyn, Panginoon, Instructor Annalyn, sa pagbibigay ng wisdom sa kanya at pag-share po ng knowledge sa amin about QBO. Kayo rin po ang mag-ingat sa amin sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon ito at yung mga batchmates po or classmates po namin na wala dito ay sana po ay magkaroon din sila ng chance na mapanood even in replay, Panginoon, at maging karagdagang wisdom sa amin. Maraming salamat po at itinataas po namin to na may pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Thank you very much po, Miss Emelita. Ayan. Kumusta na po ang lahat? Nagawa po ba yung ating activity last time? Meron po ba nakagawa? Yan. Kumusta po? Nahirapan po ba? Marami yung journal entry. Okay. Ayan. So, okay lang po yan kasi hindi naman lahat ng client gumagamit ng ADP. So, iba-ibang mga software ang ginagamit. Pero just in case na maka-encounter po kayo ng ng ADP payroll, ayan. So, alam niyo na kung paano siya gawin. And halos pare-pareho lang naman po. Iba lang yung case ni ADP. So, basta ang importante, lahat ng transaction payroll ma-bring up sa books ni client, sa QuickBooks niya. Kasi especially kung may third-party apps. Ayan. So, okay. So, mag-start na po tayo. Let me share my screen. Okay. So, this is our 5th week. Okay. So, last week na po natin today. So, sana yung mga iba pa maka-attend. Okay. So, this is our last week. Ayan. Nakikita niyo na po ba yung screen ko? Let me know lang po kung yes po. Visible. Ayan. Okay. So, welcome again sa ating QBO booster room. Okay. So, this is March 4. Today is March 4. Week 5 na po tayo. So, masyadong mabilis ang panahon. Malapit na naman matapos ang third quarter. First quarter. Okay. So, ayan, rules. Alam naman na natin. Okay. So, ayan. So, for week 5, saglit lang po ito. So, we have, we'll be discussing about reports. Okay. So, there are 3 types of reports sa QuickBooks. Meron po tayong list report, detail report, and summary report. Okay. So, yung list report is the most basic type of report. Okay, pero ito, it's just list lang po siya. Okay, list lang po yan ng mga data. Right? So, walang analysis na or walang analysis na meron dito sa report na to. It's just a list. Nakalista lang, naka-write lang, let's say, sa invoice, yan, nakalagay lang yung mga amounts, name, invoice number, yung mga ganon. Same with bills. Okay, so walang masyadong analysis. So sa detail report naman, halos pareho lang din siya ng list, pero this one is much more detailed.
report kesa dito sa list. So, sa list talagang, let's say yung invoice per customer, kung ano yung open invoices niya or kung ano yung invoice na meron dun sa specific customer na yun, nililist down yan. Okay? Kaya detail siya. And yung summary report naman, yan naman yung pinaka nagpo-provide or nagko-consolidate ng report from so we have total amounts ng report. So makikita mo lang yung total amount. Once na clinic mo yung amount, ayan, mag-review ka na papunta dun sa pinaka-details niya. Okay? So ito talagang, kumbaga summary na nitong dalawa. Okay? So yan, mamaya makikita natin yan dun sa QuickBooks. And meron tayong tatlong reports, 3 kinds of reports sa QuickBooks. So we have the standard report. So maraming reports na makikita dyan. Marami yung mga reports na let's say specific report, makikita natin dito sa standard. Okay? So from the standard, pwede tayong mag-customize ng report. Depende sa need na report na kailangan natin, especially analyzation. Okay? So, pwede tayong mag-customize ng report. And ito, for management report, pwede rin tayong mag-create kung ano yung ibibigay nating report kay client. Okay? So, nandyan yan sa management report. Okay? Kasi hindi na kailangan ni client na magbuklat pa ng QuickBooks niya. So, upon completion ng let's say monthly report, pwede nyo nang ilagay dyan. So, kung ano yung kailangan niya for business planning, yan, ilalagay natin. So, most especially, laging hindi nawawala ang profit and loss, balance sheet, and yung cash flow statement. Okay? And may mga iba pang gustong i-add dyan, po pwede naman po. Mamaya, papahapyawan natin yan. Okay? So, bago tayo pumunta sa iba, punta muna tayo sa QuickBooks. Okay? So, palitan ko lang siya. Wait lang po . Okay. So, kasi hindi siya. Okay. So, report. Punta na tayo sa ating QuickBooks. Nakikita na po yung aking QuickBooks. Yes po. Thank you po. Alright. So, sa QuickBooks, saan na nga po tayo pupunta pagka gagawa tayo ng reports? Natatandaan niyo pa po ba? From the left menu bar. Okay? So, ang pupuntahan natin is report. Okay? So, gagawa tayo ng report. Dito tayo sa report tab pupunta. Okay? Reports tab. Ayan po. So, report. Okay. So, yung three types of report, dito natin yan makikita. Actually, nandito rin naman yan. Okay? So, meron tayong list. List report. So, makikita po natin dyan lahat yung list reports. Yan. So, ito yung mga pinaka-simple lang. Okay? So, let's say, open tayo ng isa. Okay, ito na lang. List, transaction list, ay wala pala. Walang laman. Okay. Balik tayo. Ayan. Halika na, alis Yes. tayo. Commute tayo. Okay. So, accountants na lang. Okay. So, basically, ito lang po yung laman niya. Okay. So, kung ano yung nasa COA,
at meron siyang mga money amount, ibig sabihin may transaction siya. Okay? So, nililist down niya lang kung ano yung mga nasa chart of accounts. So, everything na may nakalagay na list, as in talagang list lang po siya. Okay? And then, yung detail naman, so ito yung mga detail naman. So, kung gusto ng mas detalyado, okay, so tingnan natin, customer. Ito, sa products. Wala din nakalagay. Kasi 1 month lang yung ating transaction sa ano yun. Okay, so detail basta detail siya, mas detalyado siya. Product, supplier, wala tayong ito, tingnan natin to. Okay. So mag-run tayo ng yan. Kasi ito yung laman ng ating QuickBooks. Wala kasing open. So, nabayaran na lahat. Okay. Wala tayong ma-open na list. Okay. Anyway, basta yan po yung mga details. Pwede naman kayong mag-open dun sa tawag nito sa sample company natin. Okay. Yan. So, mga details lang yan. Mas detalyado compare dun sa list. Okay? Pagdating sa summary, okay. So, ayan, mas maganda siya kasi ito wala kasi tayong makikitang laman. Anyway, puntahan na lang natin si wait. Para may makita kayo kay sample company. Okay, puntahan natin yung reports. Okay. So ito, ulitin ko lang yung list. Okay, list of vendor. Yan. Yan siya ang laman. Okay. Ito natin list. Check natin kung may open. Ayan, meron dalawa. Okay. So, basically, list lang po yan. So, ililista niya lang kung ano yung mga open purchase order by vendor. Okay. So, ililist lang niya dyan. Okay. Next is yung detail. Ayan. Okay. So, let's say, check tayo ng, ay, wala din laman. Dire. Okay. Detail again. Okay. Ito pala. Ayan. Okay. So, sa detail, ayan, i-check niya or ililist niya yung mga details nung bill mo, makikita mo dyan. Okay. So, kung ano yung tawag nito, yung days behind sa payment. Okay? So, ililist daw niya yung mga bills. So, makikita natin kung ano yung dapat nating bayaran for specific date. Yan. So, pwede niyong puntahan ito. Just click lang itong amount or dito. Yan. So, makikita na yung details. Alright? So, basically, ito lang yung aging detail. Basta sinabing detail, nandyan na lahat. Okay? So, ilalagay niya lahat dyan. So, meron ding total. Okay? Pero not much na kaysa yung sa summary. Okay? Pagdating sa summary, balik tayo. Okay. Ayan. Sa vendor summary, ito, sa summary ng lahat ng
vendors. Okay? So, pwede na nating, pag pinuntahan yan, bawat isa, so, magbibigay din siya ng mga details na kailangan natin. Okay? So, kumbaga, mas malawak yung view nitong summary report kesa doon sa dalawang naunang reports. Okay? So, lahat yan, kung ano yung mga vendors na existing for specific period, ayan. So, ililist down niya as the total. So, pwedeng yung pasukin yan kung kailangan ng mas detail. Halimbawa to kay Lee Advertising, yan. Pwede niyong puntahan. So, makikita niyo naman na yung mga details niya. Yan. Okay. So, ayan. So, may detail siya. Ito, kung magkano yan, kailan pinurchase, ayan, kung ano siya, and yung amount. Okay? So, next po, balik tayo. And, dito na tayo mismo sa report. Okay? So, ito ang kadalasang pinupuntahan natin kapag mag-create tayo ng report, especially pag gumagawa pa lang tayo ng let's say monthly bookkeeping natin. So, pagka may favorite, ito yung madalas nating gamitin. So, ayan, yung AR aging, balance sheet, and profit and loss. Okay? So, kung ano pa yung madalas mong gamitin, so, pwede kang mag-star dito, and then pupunta naman siya dyan. Halimbawa, gusto mo ng customer balance. Ayan. Lagyan lang ng star and then pupunta na siya dito. Okay? Ay, asa na ba? Ito. Right? So, meron tayong favorites. Yan, yung business overview. Nasa standard reports po tayo. Ito, regarding sa AR invoices, who owes you. Yan, yung mga pautang natin. And then, sales and customers. Okay, so yung mga detail report na gusto nyong puntahan para mag-analyze ng kung sino pa yung mga dapat bigyan ng mga reminder for payment. And then, ito naman, what you owe. This pertains to accounts payable, mga supplier na dapat bayaran na before mag-due date. Okay, or due date na, dapat nang bayaran. Okay, so expenses by vendors. Okay, sales tax and employees, yung sa payroll. Alright, so kapag ayan, yung report dito, kapag kinostomize natin, papunta na dito sa custom reports. Okay? So, pasukin lang natin, limbawa, itong profit and loss. Okay. So, si profit and loss, ayan. So, yung mga navigation niya, ito naman siya. May mga, ito, especially dito, kapag may mga zero amounts dito, okay, so parang hindi naman maganda tingnan kung may zero amount pa. Okay, pwede naman kayong maglagay dito, yan, ganyan. Para hindi siya nag-a-appear doon sa report. Okay? Kasi mas maganda, lahat ng accounts na nandito is may laman. Okay? Yan. Tapos, pwede rin tayo mag-show ng report kasi ito, total lang for specific period. Ayan, so March 1 to March 3 lang siya. So kung gusto mong mag-compare to previous period, okay, pwede. Ayan, ito. Okay, so pwedeng with percentage, okay, or pwede rin namang previous year or year to date. Okay, so lagay tayo year to date. Ayan. And then run report. Okay. So ayan na. So may year to date dyan. Pareho naman siya. Okay. Palitan lang natin. 01, 01, 23.
to 03/31/2023. Ayan. Oops. Walang laman. Ano ba? Okay. So, halimbawa na lang 01/01/24, 01/31, or ito. Yan. Okay. So, year to date, lagyan natin ng year to date. Okay. Walang laman. 2024. So, dapat siya, kasi may 31, may March na ngayon. So, dapat mag-accumulate na siya. Okay, so January lang to. Okay. So, try natin to. Ay, wala siyang prior period. Okay. So, usually, ito, kasi January lang pala. Okay. Gawin na lang natin 3. 2 pala. 2. Okay. And then 02, 28, 24. Ayan. So ito, ang report natin is February. Ayan, let's say natapos na yung February mo, gusto mo siya na i-compare with year to date. Okay? So ang year to date niya is January to February. Ayan. Alright? So 2 months yung kinover niya. So let's say nag-June ka na, pagka yung year to date ang pinili mong comparative analysis, from January to June, ilalabas siya dyan. Or kung prior year, ayan, pwede naman yung prior year. Okay? Previous period, let's say March ka, pwede naman compared to another, yung last 2 periods. O pwede siya. Okay? So, pwedeng paglaruan yan kapag halimbawang gusto mong i-customize to, bukod sa settings na nandito, kasi ito yung default settings niya, pwede kang mag-customize dito. And ito nga pala, ito, yan collapse. Pagka nag-collapse ka, itong mga sub-accounts, mawawala siya. Okay? So, pupunta lang siya doon sa main account, sa mother account. Okay? Kaya po pagka nag-categorize tayo at meron mga sub-accounts, huwag po tayo magka-categorize doon sa main account. Okay? So, dapat naka-itemize siya. Okay? Halimbawa ito. Collapse. Ayan. So, wala na yung mga sub-accounts niya. Ayan. Ayan. So, ganyan siya. Right? Kapag gusto naman nating mas detalyado, okay? So, kasi yung iba, meron namang may mga entity, especially pagka loan, gusto lang simpleng report lang. No need na yung mga details ng expenses, ganyan. Okay? Basta ang importante sa kanila, nakikita nila yung net income. Okay? So, mga internal reports naman na yung mga details, especially dun kay client nga po. Okay? So, pwede na yan i-expand. Ganyan. Okay? Once na mag-customize tayo, ito, pwede tayong gumawa ng customized report. Okay? So, kung ano yung gusto nating ilagay dun sa report, let's say yung ito, pwede yung ilagay or tanggalin. Okay? So, pwedeng sa filter, kung ano yung gusto mong ilagay. Okay? So, pwede pong mamili. Right? So, yan. Anong tawag nito? I-navigate nyo na lang po. Okay? So, save nyo lang yan para pag babalikan nyo, nandito na yan sa reports. Okay? May save nyo na yan sa custom report. Okay? And next, yung management report. Ito po yung management report na
halimbawa okay na yung FS mo, aside dun sa regular na binibigay natin sa client na FS, yung tatlo, okay? So, pwede tayong mag-add. Okay? Magko-customize lang tayo, mag-create ng management report. Ayan. So, halimbawa ito siya. Yan. So, pipili ka lang ng template kung anong ilalagay mo dyan. Let's say ito. Okay, so management report. Okay, so lagyan mo ng pangalan dito. Okay, so kung gusto mong ibahin, pwede. Okay, kung gusto mong palitan, ito yung name. Okay, yung company name. Yan. Tapos yung kung sinong nag-prepare, halimbawa palitan ko siya. Yan. Okay, so nandyan siya. Okay, yung date kung kailan yung prepare mo yung report. Okay, so save lang. Tapos, kung anong klaseng report ang gusto mong ilagay. Okay, so kung gusto mo ng profit and loss, yan. Or yung may comparison, may detail, okay, profit and loss by month, yan. So pwede yan. Ilagay mo lang dyan. Next, ito, kung gusto mo pa mag-add, let's say balance sheet. Ba't wala? Okay. Lalagyan pala natin, wait. Lagyan natin ng custom na lang. Yung report kanina, 01/2024. Yan. Okay. So, profit and loss. Or kung gusto mo ng may previous year, ayan, pwede naman siya. Oops. Okay. So, just save. Tapos, kung gusto pang mag-add, dito, okay, mag-add lang. Another report, ilagay lang siya dyan. Okay. Balance sheet. Yan. Okay. So, this year, yung custom report natin kanina. Okay. Yan. Okay, just save. Ay, ano ba yun? Halagay. Okay, so tingnan natin. Yung report. Preview report. Ay, ano sabi? Fix error. Okay, balance sheet, custom. Ano natin yung isa? Hindi na save. Yeah, preview muna natin. Ayaw. Okay. Walang laman. Okay. So, meron naman siyang laman. Okay. So, ito na siya eh. Ayaw niya. Okay. So, anyway, ganun lang naman siya sa paggawa nito. Okay. I-add niyo lang. Yan. Ayaw niya. Dito. Baby. Palitan ko na nga lang. Yung aking balik tayo. Ayan. Palitan ko lang po Okay. Gawa natin ang report si Green Thumb. Okay. Yan. So, let's say, create tayo ng report. Okay, ayan, kay Green Thumb. Okay. Ayan. So, meron na tayo prepared by, yan. Okay, so save.
Ay, okay. Ayaw. Balik tayo. Okay. For the period ended, ayan, mali. Okay. So, wala siyang laman kasi. Ito is December 31. Ayan, nakikita niyo po habang nagte-type ako, nag-i-edit na rin siya dyan. 31, 2022. Okay? So, yung date, kinukuha niya yung date ngayon. Yung current date. Okay? And prepared by, ayan. Okay, so for management report. Okay, so save lang natin. Ayan, save. Okay, next. Next report. Okay, so tingnan muna natin siya. Ayan na siya. Okay, so ito yung cover page natin. Okay, and meron din siyang table of contents. Okay, so wala pa tayong nailagay na report. Okay, so mag-add na tayo ng report. Okay, this is company overview pa lang. Okay, so mag-add na tayo ng report. Ito, sales performance. Hindi. Okay. So, dito lang. Yan. Wait lang. Saan na ba yun? Okay. So, preview lang natin ulit. Okay. So, ito siya, di ba? And, dito pala siya. More reports. Ayan. Okay. So, header, green thumb. Okay. Nasaan na yung add report? May add report to eh. Table of contents. Ika, hindi ko makita kung nasaan yung add report. Okay. Pwede tayong mag-add kung ano yung gusto nating report. Okay. Wait lang po hindi ko makita. Kasi usually hindi ko naman ginagamit to, pero I just want to show you kung paano siya i-create. Okay. Dito na tayo siguro. Overview pa lang to eh. Create. More options. Saan na yung create add report? Meron to add report eh. Ayun. Hindi ko makita. Ayan. This year. Mayumi. Okay. Anyway, you can navigate na lang to. Okay? No po. Kasi hindi ko siya makita kung nasaan. Maubos yung oras natin. Okay? So anyway, may ipapakita ko na lang yung report na nagawa. Okay? Dito, wait lang. Kasi hindi ko sinave yung ginawa kagabi. Okay? Alright. Wait lang po. So, ganito yung report na magagawa natin for, para din siyang katulad ng tawag nito, sa Zero, may management report din na pwede nating magawa. Wait lang. Okay. Nasaan na siya? Makita. Report. Ito. So, ganito po yung report. Pagka nakapag-create tayo, ito po yung report na pwede nating ma-create. Ayan. So, merong table of contents.
Ayan, sa profit and loss report by class. Ayan. So kung ano po yung gusto nating i-present. Nakikita niyo po ba? Yung report. Hello? Yes po. Yes. Yes po. So ito po yung report na pwede nating gawin sa QuickBooks. Sa QuickBooks din po ito galing. Okay? So, ayan. So kung ano yung gusto nating i-present kay client na para magagamit niya sa kanyang business. Okay? So, ayan po. Lahat yan. Pwede nating isama sa report, then ibigay natin, nakakompile lang siya sa isa. So, pwede rin niyang i-present through PDF or mas maganda kasi sa PDF kaysa sa Excel. Okay? So, ayan po. Kasi dito hindi niya na mababago. Ayan. Unlike sa Excel, baka mamaya may mga entries na mabago. Okay? So, ayan po. So, yan po yung management report. Bata may nakikinig ako. Ayan. Ngayon na? Ayan. Ngayon So, na. monthly report lang po yan. Okay? Masastop din lang ito po kasi live to eh. i-navigate nyo na lang po. Okay? Sandali lang. Yung yung how to create yung ating reports, mag-add. Okay? So, dito lang siya. Pagka standard lang yung gusto, okay? So, ito lang po. Yan. Alright? So, basically, yun lang yung ating regarding sa report topic natin for today. And, balik lang ako nito. Okay? Yan. So, na-discuss during the last 4 weeks. Okay, so na-discuss natin sa week 1 yung how to diagnose clients' books, PayPal reconciliation. Yan, PayPal reconciliation, undeposited funds. Sa week 2, yung vehicle, finance, and refinance. Reconciling credit card with sub-accounts. Yung week 3, disposal and sale. Week 4, yung payroll journal, and yun ngayon, reporting. Okay, so kung paano tayo mag-report sa QuickBooks. Okay, yung mga reports na sinesend. And ngayon, open na po yung questions and answer for the last 4 weeks. Okay, so kung may concern po kayo, may mga malabo pa. Okay, so this is the time na i-brought up nyo po. Okay, so ayan. Buksan ko lang, stop share ko na to para makita ko kayo. New share. Stop. Nasaan na ba? Stop. Ayan. So, ayan. Nakikita ko na kayo. Okay. So, ngayon po, open na po yung ating floor for questions and answer. Okay. So, may malabo pa ba doon sa mga previous topics natin na na-discuss? Okay, naguguluhan pa po ba? Okay. Kasi kung naintindihan, ako naman magko-question sa inyo ngayon. Okay. Ayan. Pa-open naman po ng cam. Possible po ba para nakikita ko kayo? Ayan. Ayan. Thank you po. Okay. So kung meron pong questions, umpisa natin dun sa first week. Sa first week, meron po bang malabo doon? Okay. So yung mga nag-watch ng replay natin. Okay. So kung merong hindi naintindihan, okay, this is the time para na-brought up po. Ayan. Okay, so tahimik, mukhang naintindihan lahat. Okay, so congratulations po. Okay, so apply na po kaagad yung mga learnings. Okay, so navigate nyo lang po yung mga
regarding sa QuickBooks. Kasi paulit-ulit, doon po tayo na natututo. Okay? So, ayan. So, habang mga nag-iisip pa ng, ng question siguro. Okay? So, meron akong hinandang 5 questions dito. Okay? So, hindi naman tayo magko-quiz na katulad ng dati. Yung quiz natin is oral. Okay? So, kumbaga, kung sino yung makakapag-open ng laptop or ng PC nila para makapag-share ng screen. Okay? So, mostly navigation lang naman po. Okay? So, para matest natin, if you learn something dun sa ating 4 weeks na training or even dun sa booster 1 and 2 pa. Okay? So, ayan. Share ko ulit yung aking screen. Okay. Okay. Wait lang ha. Share ko ulit. Ayaw nyo kasi mag-question. Okay. Ayan. So, nakikita nyo po. Okay. Ito. So, question, wala. Okay, mamaya balikan natin yan if you have questions. Okay. So, may pa-quiz tayo. Okay. So, yung quiz natin, you will share your screen. Okay, wag po tayong mahihiya. Okay? Kasi, kumbaga, ipagpalagay lang natin na nasa DC kayo, okay, or interview, sabi ni client, would you like to share your screen para makita ko kung marunong ka nga sa QuickBooks, okay? If you're really expert, okay, sa QuickBooks. Ayan. So, una, ito po, who would like to volunteer regarding navigation and yung QBO interface. Okay? So, explain the purpose of the left navigation bar in QuickBooks Online and list 3 key modules found there. Okay? So, who would like to start? Para explain lang kahit Tagalog or English, wala naman pong problema. Okay? At least, alam niyo po i-navigate yung QuickBooks interface. Okay? So, may magvo-volunteer po ba or mag-volunturo tayo? Okay. Sige po, go ahead. Sinong magvo-volunteer? Meron po ba? Magna-navigate lang po. Wala naman pong maling sagot dyan. Okay? Para lang tayong essay question na oral. Okay? Okay. So navigation lang po. I-share nyo lang po yung inyong screen and then i-walk through nyo po kami dun sa QuickBooks. Okay? Just open your QuickBooks. Okay? Kung wala, ako na mag-open tapos i-walk through nyo po ako. Sino po? Okay. TL Deck, baka gusto mo na simulan. Nahiya pa sila. Mag-share screen ako, TL. Opo. Ayan. So, stop share ko lang siya. Ayan. So, more, no? Opo, ito. Share screen sa baba. Sana ba yung share screen dito? Sa baba po. Ayan. Tayo. Nagbag pa naman. Sino? Sino nagbag? Paano ba? Nandito kasi sa isa kong Ayan, di ba? May goals pa. Ayan na ba yan?
TL, kita na po ba? Yan, nakikita na. Okay. Try lang to ha, kasi first time ko TL. Sige po, okay lang. Okay, left navigation. Dito yung practice. Dito yung clients mo, kung ilang clients ka na. Kung sino yung mga clients mo. Yan. Isa lang yung ano ko po. Isa lang po yung nakalagay ko, yung sarili ko lang po. And then, Nangutang ka. tapos, Sorry, ka na lang. sa team, hindi na yan yung team. Yung basic lang po tayo, no? Dito na tayo sa, ano na lang, sa transactions. Dito po sa transactions, dito po makikita lahat ng transactions na ginagawa, like, gagawa ka ng receipts. Tapos, sa bank feeds, dito din makikita yung mga expenses natin through ginagamit yung mga online banking natin na binabayaran natin online. So, sa bank feeds yun papasok. Not unless manual siya. Tama ba? And then, yun po. So, dito lahat. So, hindi pa siya papasok dito siya papasok sa for review kasi sa for review, i-categorize pa po natin per transaction. Kung saan ba siya, expenses ba siya, kung anong klaseng transaction siya. So, i-categorize mo siya kung ano account siya papasok. So, pag na-review mo na siya, for example, ito, pag in-add mo na siya dito, papasok siya sa categorize. So, na-categorize mo na siya, pasok na siya sa QuickBooks natin, sa libro. So, that's it. So, dito tayo sa, okay na po ba yung TL? Tapos, sa sales naman, Sige po. bawa, no, kung sa sales naman, sa all sales, lahat na ng transaction nakikita dito. Pag gagawa ka ng invoice naman, pwedeng sa new, pwedeng new transaction. Dito tayo. Invoice, tama ba? Pwedeng plus new or new transaction. Okay. Yan. So, dito pag nakagawa ka na, so dito ang listing sa baba. Pwede ka din gumawa ng tama. Tapos, expenses, kung ano yung mga binayaran mo na bills, at saka yung purchases, dito mo gagawa ka dito. Dito sa bills is yung mga binayaran mo, then kapalit mga tama pa ko dito sa expenses. Pag mag-buy kang vendors, ito. Vendor. Hindi ako naka-review. Ayun. Yung mga vendors, dito siya papasok pag magbayad. So, pag gagawa, plus lang, select ka lang kung anong gagawin mo. Bill ba? Expenses ba? Check? Payment ba yan? Babayad ka ng mga purchase order. Ayun po. Then, ano pa ba? Wala na. Ano pa ba yan? Yan pa yung basic TL. Tapos, dito ka mag-reconcile. Pag kailangan mag-reconcile ng mga accounts. For example, pang statement versus QuickBooks mo. Kung tumama ka ba dyan. Kung balance ba siya, mag-reconcile ka monthly. So, isulat mo lang yung, compare mo yung bank statement mo, kung tama ang beginning mo dito. Tapos, kung anong ending mo sa, bawa, for example, beginning mo dito is December 31 beginning yun. Kung gagawa ka ng January ending balance reconciliation. So, yung January ending mo, dito mo siya ilalagay. Then, ang beginning mo is yung December 31 naman, ang beginning. Yun. Tapos, gawa mo, ending date mo, January 31. For the current year, for example. So far. Yun lang po. Sir, ano pa po ba, TL? Ano pa po kailangan? Okay naman. Okay naman po.
Okay. So thank you very much, TL. Ayan. Share ko na po, TL. Opo, okay lang. Ayan. So thank you, TL Dek. Caught unprepared ba? Parang hindi ako prepared, TL. Yeah, okay naman. Alam mo naman kung paano mag-navigate ng QuickBooks, diba? Importante lang kasi talagang once na humanap tayo sa client, syempre, during proposal, di ba, nag-submit tayo ng application. Opo. Alam natin, kumbaga, walk the talk, di ba? So, kung ano yung sinulat natin doon, alam natin i-navigate, kahit simple navigation lang. Di ba? So, kung paano gamitin yung left navigation menu, okay? Kung saan dapat pumunta, mag-reconcile, okay? Mag-categorize ng accounts, paano pumasok sa books yung mga accounts na pumasok sa bank feed, mga ganon. Okay? Kasi importante po yan na kabisado natin kasi ito yung number one tool na kailangan nating alamin para makapag-provide tayo ng bookkeeping sa client natin, especially international clients. Okay? So, mga accounting apps, kailangan alam natin, Xero or QuickBooks man yan, alam natin mag-navigate. Okay? Although alam na natin yung basic accounting, paano mag-process, okay? Ito kasi yung tool na ginagamit ng client. Okay? So, kaya kailangan master na natin yung basic navigation. Okay? So, pagka wala pa po kayong client, laruin niyo lang po yung QuickBooks ninyo, puntahan niyo pagka wala kayong ginagawa. Ayan. Okay, balik-balikan nyo lang kung paano mag-create. Meron naman tayong sample company na pwede namang anytime magpasok ng transactions. Okay? So, next po. Okay? Okay, volunteer. TL Dek, mag-assign ka ng isa ha. Assign Pili ka ng isa. Habang share ko na yung second question. Nandito ba siya? Opo, Yung- 5 lang yung ating tatawagin. Hanap ako sino. Gusto ko to si Juan Ferdinand. Oh, si Juan. Oh, ayan, oo nga. Lagi Available ba to? message sa akin eh. Okay. Ano yan, co-working kami lagi niyan. Sabay sa akin. Ayan. Juan Ferdi. Si Juan. Hello po. Nandyan ka ba? Okay. Go, Juan Ferdi. Okay. So ito, nakikita niyo po ito. Regarding sa chart of accounts. Okay. Demonstrate how to add a new account to the chart of accounts. Kaya ni Ferdi. Yan. Madali lang yan. Okay. So, halimbawa, specialized accounting yung client mo. Let's say, tawag nito, real estate siya. Yan. Okay. So, wala dun sa default accounts yung default COA. Okay? Wala dun yung mga accounts na gagamitin niya. Okay? So, you need to add another account dun sa COA. So, paano po tayo mag-add? Okay? Can you walk us through kung paano po? Yeah, Mr. One for you. Ako ba? Ako ba? Yes. Ikaw, sir. Okay, stop share ko lang. Ayan. Wait lang po, madam. Wait lang po. Nabigla ako Alin kasi yung si Juan nasa ano ako kasi ngayon eh. Nag-work din ako at the same time. Okay. Pwede ka ba? Pwede lang po ba na mag-open? Wait lang. Wait lang. Hmm. Baka makita niyo yung yung magulo kong background. Kasi nga ako work from home ako ngayon eh. Wait lang po ah. Nasaan na siya? Yan. Ito. Yan. Ayun. Yan, nakikita niyo po ba yung aking Apo. QBO? Yes po.
Ayan, para makagawa tayo ng ano, ng chart of accounts, we need to go to transaction and then uh go about the chart of accounts. go directly to COA or chart of accounts. Ayan, kung nakikita nyo, nakagawa na ako ng ano doon sa practice sets natin. Green Thumb, W10, 1077, pati yung mga BOA na sub-accounts. And then, para makagawa tayo ng account, go to new. And then mamimili tayo. It's either income, expenses, banks, assets, credit cards, liabilities, and equities. And then, kapag like for example, credit cards, choose lang natin yung credit cards na i-enter natin. And then, yan, dito lang. Tax from section, credit card. And then, kung ano yung ilalagay natin na pangalan for that credit card, like for example, BOA 6666, ganyan. And then, yun, i-save lang natin para makikita na natin kagad dito yung mga kinreate nating accounts for COA. Tama ba ako, TL? Yan. Okay naman po. Tama. Oo. Yan. Paano po kung gusto ko sub-accounts? Sub-accounts. Actually nga, yun nga, TL, yung sinabi mo na yung tinry ko yung una na strategy, hindi talaga siya nag-work out. So binalik ko siya parang separate na lang na credit card, tapos iisipin lang natin na ito yung mga sub-accounts. So Let's say hindi po siya bank. Let's say sa expense. sa expense. Opo. Paano mag-create ng sub-accounts? Sub-account ng expense, TL. Opo. Yes. Let's say sa vehicle. Gusto ko nakahiwalay. Check niyo po yung vehicle accounts niyo dyan. Gusto ko isang main account na vehicle, tapos meron doon sa ilalim niya, may mga sub-accounts na gas and fuel, maintenance, tolls. Wait lang, tingnan ko muna kung may mga existing dito na automatic na account. Pero kung wala, sige, mag-create na lang. Sige. Create tayo. Expense under vehicle, coach, no? TL, no? Ilalagay ko ba siya as expenses na vehicle? Business siya. So, sige. TL, ano bang mas magandang Mas magandang kapag sa vehicle? Vehicle po. Vehicle or auto, ganyan. Sige. Ano ko na lang. Ayun. Ito, auto. And then, lagay lang natin sa siguro account name, business vehicle. Yan. Okay. So, yan po yung mother account. Okay. So, yung paano po mag-create ng sub-account niyan? Yung business vehicle. So, gusto ko nakalagay dyan yung itemize na gas and Sige, subukan natin till kung hindi siya magiging katulad sa yung parang sa sub-accounts ng mga BOA. Okay. Let's see. So, let's try lang natin kung epekto ba yung sub-account. Ayan po, yung income mo may sub-accounts kanina. Yung cost of goods sold, naka-sub-account. Shipping. Yan. Okay, so si business vehicle mo, sabi ni client, lagyan mo siya ng mga detail pa. Walang gas dito. Mag-create ka po pagka wala.
Okay. Lagay mo po muna dun sa taas, Mr. Ferdy, yan. And then, puntahan niyo po yung create yung mother account kanina. Main account. Burahin mo lang po yung expenses sa taas. Tapos type mo yung business vehicle. Meron. Ano ba yan? Okay. Yan. So, okay na po yan under auto. Yan. Ayan. So, nakikita nyo po, upon typing pa lang, naka-sub account na siya. So, under na siya ng business vehicle, so gas and expenses. Gas expenses yung tinype. Okay? So, ganun po yung pag-create ng sub account. Okay? So, i-check nyo po kung ano yung mother account. So, create lang muna kayo ng mother account and then, makikita nyo yung indention dyan. Ibig sabihin, naka-sub account na siya. Okay. Unlike sa zero, hindi nyo siya makikita sa COA na ganyan, kundi puro code. Puro code lang siya. Code siya. Pero dito, kung paano mo siya gustong lumabas sa report, makikita mo na siya sa COA. Okay? So, kung naka-indent siya, ibig sabihin may mother account, sub-accounts lang siya. Okay, so katulad niyan, naka-indent na kaagad. So once na sinave mo po, sige po, subukan mo na i-save. And then puntahan mo po ngayon yung Ito, ayun, naka-sub account na siya. naka-sub account na siya. Okay? So hindi lang siya nag-work doon sa bank accounts. Hindi lang. Hindi lang siya nag-work sa bank accounts. Kasi, So, TL, kapag hindi siya, kunyari, hindi siya related sa personal bank or credit card, yung sub-account is mag-work sa mga ganito lang. yes po. Okay. Usually sa ibang accounts nag-work siya. Okay. So, create ng chart of accounts. I mean, sub-accounts. Ano po yung TL? Hindi. Kung may questions pa yung iba. Okay. Ayan. Okay. So, kay Sir Ferdy, ayan. Isa to sa tinanong niya eh. Dito sa sa sub-account talaga. Sabi ko, mag-workout kaya itong ano to. Kasi nakita ko mismo doon sa mismong dialogue na pwede siyang i-direct na sub-account. Yung sinabi mo mga TL na hindi siya mag-workout, yung tinry ko, hindi nga mag-workout. Sabi ko, isipin ko lang na mayroong sub-account. Ganun lang kasimple. Yes. Basta ang function niya is sub-account. Yes. Doon sa bank lang. Particularly sa bank accounts lang. Wala siyang, hindi siya pwedeng tawag nito, sub-accounts. Pero yung mga expenses, ganyan, po pwede. Sa balance sheet, lahat ng nasa profit and loss, pwede siya. From income down to expenses, pwedeng may sub-accounts. Sa balance sheet, meron din, except for yung bank accounts lang. So, ayun po. Thank you very much. Okay, thank you po, TL. Ayan. Paano ba mag-stop sharing dito? Ayun, stop share. Yan. Thank you. Okay, sir, May tawag question ako ng- po. Ayun. Pwede po mag-question. Yes po. TL, may question ako noon. Let's say, doon sa binigay na example, meron siyang main account which is the auto. Pwede po bang lagyan siya ng sub-account na nakalagay is a vehicle brand? And then per vehicle, meron siyang another sub-account for gasoline, for repairs and maintenance, for oil, for any related na expenses per vehicle para pag nag-create or nag-generate ng expenses, naka-identify din per vehicle kung ano yung mga expenses. Kung pwede ba sa QuickBooks yan? Yes po, pwede naman siya. So makikita niyo yan, pahaba yung indention niya. Okay, so kung gaano karami yung sub-accounts niya, makikita niyo naman po doon. Okay, so kung let's say per vehicle ang gusto, marami siyang vehicle, let's say 5, sa bawat isang vehicle gusto niya
kung ano yung pumasok na gas, yung tolls, or kung ano man, repairs, ganyan. So, pwede nyo pong gawin yun. Okay, so mas gusto niyang masyadong details per vehicle, wala pong problema. Okay, pwede niyo pong gawin yun. Okay, so makikita niyo talaga na mag-i-indent siya. Doon pa lang sa COA niyo, mag-i-indent na. Okay, so pwede po Thank you po. Thank you po. Okay, any more questions po? Yan, question lang kayo pag merong malabo. Yan, okay, so next question tayo. Here. Okay. So after chart of accounts, Mr. Ferdy, tawag po kayo ng isa. Okay? Bago ako pumunta sa next question. Sige po, sino bang pwede dito yung hindi rin mahiyain? Okay. Sino na lang? Si Ma'am Esther Taguda. Are you there, madam? Yan. Miss Esther. Esther Taguda. Are you there, madam? Andito ako, sir, pero guest lang ako. Wala pa ako. Try po. Master, Try mo lang, ako. ma'am. Try mo lang. Walang mawawala. Okay, so here's Well- your task. Ayan. Bank transactions. Uy, ang dali. Walk through the process of reconciling a bank account in QuickBooks Online, highlighting key steps. Ayan. Ala, hindi ko pa nakita yung yung bank ko ng QuickBook ba? Pero siguro ang gagawin dyan, kasi wala naman akong mai-share, kasi hindi pa ako nasa zero pa ako kasi yun pang tinitignan ko, hindi pa ako nagbubukas ng QuickBook. Pero siguro dyan, kasi by the word bank reconciliation, pag-compare mo siya, yung nasa bank na account dun sa apps nila, din dun sa na-record dun sa book. Yun siguro. Po. Pwede, makapag-open po ba kayo ng QuickBooks niya? Wala pa, ma'am, kasi ang inuna kong inopen pa muna for now is yung 0. Okay. 13 po siya, instructor. 13 po kasi ako, batch 13. Okay. So batch Opo. 13 po siya. Yes po. Okay. Thank you po. Thank you. So bali, basically ganun lang naman siya i-compare. Pero mas mainam kung sino yung makakapag-share ng QuickBooks kasi sa QuickBooks po tayo mag-reconcile. Okay? Sino pong gustong mag-share? Tawag po kayo, Miss Esther. Sino bang may nahalo pa lang batch 13. Okay. So, let me call on Miss Christine. Miss Christine Cabugnason. Ay, meron na nag-share. Okay. Si Miss Leslie. Sige po. Ayan. Nakamute po. Palagyan lang po ng audio. Kaya po ba?
Okay. Ano nga po ulit, TL, yung i-discuss ko po? Okay. Walk us through sa process ng reconciling bank account. Sige po. So, yung stock knowledge, sabay ganun. Okay. So, pag nag-ano po tayo ng transaction, dito po kasi lahat na nakategorize kasi yung past transaction po kasi to. So, ibabalik ko lang po yung iba, i-uncategorize ko po. Yun ba TL, yung papagawa Hindi mo? po, bank recon na. Bank recon. Bank recon na po. Diretso na po. Apo, diretso na sa bank recon. Paano po tayo re-reconcile ng ating bank? TL, sorry po, hindi ko pa po kabisado. Okay. Yeah, thank you. Po, i-walk through kita. Sige po. Sige po. So, reconciliation, Ito. re-reconcile tayo. Meron Opo. ka makikitang reconcile account, tab po dyan. Sige po, puntahan. Yan, reconcile. Yan. Pag-click sa gear tab, Gear tab, reconcile. Nasa tools po, third column. Kahit dyan, meron na, ayan reconcile. Opo. Reconcile. Ano lang po yan? Search bar po kasi yan. Search ko na lang. Natitense ako. Ano ba yun? Relax lang po, relax. Sabay gano'n, natitense ako. Yan. Sige po. Reconcile. Okay. Yan. Okay, sige po. Sige po, go. Ayan, kaya nyo na. Take it from there. Dito po, depende po sa reconcile kung credit card or any account. Tapos, dito po sa ending balance, dapat magkapare, or dapat dito po, dapat nakalagay kung anong ending balance, ending date, para po manavigate mo na ito. Tapos, start reconciling. In case po na hindi po ito tama, hindi po siya mag-reconcile. May discrepancies. Tama po, TL? Nag-hang. Ayan, go. So, lagyan niyo po ng amount. Dito po. Kunyari, 2/11. Ending date is March 4, 2020. March 4. Start reconciliation. Okay. Dahil po walang discrepancies, zero po sa difference. Pero kung meron po, kailangan po i-center mo. So, halimbawa, Tama po ba, TL? yes po, tama naman. Halimbawa, Miss Leslie, Yes po. may error. May error. I-walk through mo po ulit. I-find mo yung error. Hindi mo po siya pwedeng i-force balance. Kailangan isa-isahin mo po. Babalik ka po dun sa transactions. Babalikan mo po isa-isa. Okay. Or minsan naman po may error kasi yung beginning balance, yung na-enter mo is mali. Yun po yung na-recall ko dun sa past lesson ko. Kung halimbawa na-reconcile mo po, na-reconcile mo. Na-reconcile ko na po. Tapos Na-reconcile mo na siya, zero difference. Pagdating ng the following day, na-open ka, unreconciled siya, magre-reconcile. Okay. Nakita mo doon sa saan po? application tab na your beginning balance is off. Paano pong gagawin natin? Your beginning balance is Off. By this much. parang may Error po. May reconciliation error.
Okay. Ano po ang gagawin in case na gano'n? Opo. Titingnan po lahat ng transaction, parang gano'n. Gano'n po ata. Tapos, i-review yung mga previous transaction or minsan kasi may na-input na halimbawa po $2,011.34. Minsan po yung na-input $2,001 and $34. Parang gano'n. Mhm. Kaya minsan kailangan matinik din yung mga mata natin sa pagtingin sa numbers. Minsan naman may mga nadidelete na transactions. Yun ba yung TL? Yes po. Ayan. Tapos, kailangan natin i-recall yun, hanapin natin doon mismo sa, parang may ano doon may makikita tayo wherein yung transaction na yun, pwede natin ma-retrieve. Mhm. Parang undo, parang gano'n. Pero minsan naman, hindi. Kaya kailangan, tanungin natin si client kung may na-delete ba siya unintentionally para ma-reconcile natin siya na maigi. Tama ba, TL? Wow. Pag may, usually kapag may na-delete, wag po agad natin tanungin si client. May isang way na Opo. para makita mo kung sino yung nag-delete. Okay? Ay, opo. Yes. Opo. Saan po yun makikita? Doon sa, ano ba yun, nakakalimutan. Sorry po. Audit Hirit ko log po. po. Audit log. Audit. Yes, audit Yes. lang. Nakalimutan ko lang. Yes po. Na-walkthrough ko na rin yun kaya lang nakalimutan. Kaya dapat talaga, from time to time, nire-review yung QuickBooks. Yes po. Sorry. Opo. Okay na po, TL. Thank you po. Thank you very much. Okay. Unintentional po na pindot projects ko. Sorry po. Okay lang. Thank you. Thank you po. Ayan. Sige po. So, ganun lang po. Stop share ka na po. Okay. Opo. Ganun lang po pagka may discrepancy yung ating reconciliation. Yes. I-check lang po. Okay, balikan lang po. Let's say, alam nyo, hindi kayo yung gumalaw ng reconciliation. Check nyo lang po yung audit log. So, let's say si client, ang intentional niyang nagalaw na unreconcile niya. Ayun. So, i-fix lang natin yung error. Okay? So, para next time, once na nag-meet kayo, pwede nyo naman i-call yung attention ni client na if kailangan niyang mag-adjust sa QuickBooks, sabihin niya na lang sa'yo, di ba? Kaysa siya yung gagawa, sabihin niya sa'yo para at least alam mo. Kaysa yung magugulat ka na lang pagdating na na nabago yung reconciliation mo, ganon. Nangyayari naman po yun. Okay? Especially may ibang humahawak ng account ni QuickBooks, ni client, let's say yung mga assistant niya, minsan nangyayari po yun. Okay? So, ma-check niyo naman. Okay? And next exam. Miss Leslie, tawag po kayo ng kasunod natin. Okay. So, sinong next? Dalawa pa. Miss Leslie? Miss Leslie, nandyan pa po ba kayo? Tawag po kayo ng next. Sasagot. Okay, sa ating question. Okay, nawala na ata si Miss Leslie. Si Christine po yan kanina, TL. Okay. Okay. Kasi Miss Christine na ba yun? Yes, Yung tinawag mo kanina. Okay. So si Miss Christine, nandyan pa ba? Okay. Ayaw ata. Question muna. So ito. Ayan. Invoicing. Gusto niyo? Ayan. Sinong mag-volunteer? How to create invoice.
Go. Sino po? Sinong gusto para mapabilis tayo? Okay, miss. Kasi baka makapagtawag ako, may ibang batch na nandito. Si Okay. Miss Nora. Si Miss Nora. Okay. Sige po. Hindi ko kasi makita yung iba. Miss Nora, nandyan po ba kayo? Kaya Nora. Ay, stop share ko lang. Yan. Naka-cellphone lang ako. Naka-cellphone? Yeah, Sige po, sorry. imagine namin. Alam ko, kabisado mo na. Alak Si ano dyan. Sige, mag-imagine kami na nasa QuickBooks tayo. Okay, Okay. share ko yung QuickBooks ko. We'll go, wait, TL ha. Ano tong question mo, TL? Sorry. How to navigate Yes, QuickBooks po. QuickBooks sa sales? Yes, sa sales po. Yan. So, Makapag-share po ba kayo? wala ko yun. Ang hirap man pag nasa cellphone. Dito sa left side, we'll proceed to sales. Okay. Then sa sales, paano ko daw di pa napipitin na sa cellphone ko? Di ko makita. Sa sales, we'll go to, so we'll choose, pag i-select mo ang sales, so we'll go to the invoicing. Mag-create magang invoice sa sales, di ba, TL, sabi mo? Yes po. Sige. So we'll go to, then i-open mo, pipindutin mo niyo. Sorry, Tela, nakaka-imagine lang ko. Then we'll go to new. Then we will, then we will, Yes. then Wait. we will go, then ano to? So from there sa new, we will input details about the sales. Ganun siguro, TL. Yan. Okay, nakikita mo po yung QuickBooks ko. Wait lang, TL. Ayan. Dito sa QuickBooks, saan po tayo pupunta? Sa sales po. Sa sales. Okay. Yeah. Ito Then po. we'll go to the invoices po. Okay. Next po. Then from there, we'll create invoice po. Yes. Then from create invoice, we'll input the customer, the detail, Yes the po. detail of the name of the customer, the billing address, like that. Then the invoice date, the due date. And po. then we will also put the description of the sales, the product, and also the product, then the amount. Okay. Yeah, and then we'll see. Ganun ba yung TL? So, yun po. Paano ko siya gagawing automated kapag gumawa ko ng invoice, yung aking mga products or services? Saan po tayo pupunta? Automated. Opo. Di ba, pag maggagawa tayo ng invoice, dapat mag-auto-populate yung mga services na ilalagay natin sa invoice. Okay, so yung let's say dito, paano natin siya ilalagay once na click ako ng drop down dyan, ito lalagay. Yes, the product and services. Yes We'll po. select among them, then paano ka dito? Yes po, paano natin ito ilalagay na mag-auto-populate dito? Saan yan ito? Yung products and services. We'll go then to the products and services muna, TL. Saan po yun? Wait, yun ito. Saan yan ito? We'll go to gear icon, setting. Yun na ba yun, TL? Sige po. Your icon. Gear icon. Wait. Then sa gear icon, then we will proceed to Wait lang TL, hindi ko na makita ang ano mo. Ito. Okay. So, sa gear icon, Then the Saan gear tayo icon,
we'll go to the wait, additional, no. Our products and services, yes, the list. Yeah. Yes. Okay. Yes. So, Then from there, then it will automatically kung what you're going to yan. So, kung ano po yung mga ino-offer nating pipindutin product. natin like that. Oh. Yes, okay. So, mag-create lang You po. go to new if there's additional. Yes. Okay. Yeah. Yan When there's po. additional product and services, Yes. you click the new, then we'll add. Yes. Ayan. Yes. So, ito po yan. So, kapag nag-create kayo ng new, ito, pupunta siya dito. Let's say may bago kayong ibebentang service or product, i-add nyo lang dito. And then, once na gawa kayo ng invoice, mag-auto-populate na siya dito. So, you don't need to type pa kung ano yung mga Add new. products and services Yes. na ilalagay mo sa invoice. Ayan. Okay. So, Thank you, yun TL. lang po yan basically. So, kailangan po naka-add na siya dun sa Products and services. and services. Yes po. Okay. So, Thank thank you you, very TL. much, Miss Nora. Tawag po Thank kayo you ng po, class. TL. Isa na lang. Yan. Sino po yung ating next? In call. I do not know. Saan tayo sa invoicing? Expense naman. Madali lang to. Wala akong kilala, TL. Manghirap man sa nag-navigate sa may cellphone, TL. dati po kasama natin. Sino ba? TL, ikaw na lang mag-designate. Ang hirap kaya sa cellphone. Hani. Pwede ako si Hani. Si Han daw. Si Han. Si Han. Si Han. Si Hani Munasas. Muasas. Muasan. Muasan, TL. Okay. Yan. Sige po. Kaya po ba mag-share? Ayan. Hello po, TL. Ayan. Good afternoon po. Okay. So, yung assignment mo po is expense tracking, record an expense transaction, specifying necessary details like vendor account and payment method. Ayan. So, take it away. Paano ba share? Green. Ito. Kita po ba, TL? Yes po. Ayun. Expense po, ano? Yes po. Okay. So, dito po sa left navigation bar, may dalawang paraan po para mag-open o mag-create ng expense. Isa dito sa new, under ng vendor, expense. Isa yung dito, yung kita na. Tapos expense. Tapos po dito po sa nasa gitna, click lang po yung new transaction. Click yung expense. Tapos dito po sa payee, kung sinong babayaran, ito. Tapos kung anong mode ng payment, checking, savings, credit card. Click natin yung checking. Tapos sa payment date, ayan po, pipili ng date. Payment method ay kung cash check. Sabihin natin cash, tapos reference number. Dito po kung anong category, anong klaseng expense po ba ito. Pili tayo. Equipment rental. Tapos dito sa description, short description lang kung anong klaseng expense ba ito, kung ano yung parang summary. Makakatulong din ito kapag
nagdo-document ka para nakikita mo kung ano yung kabuuan nitong transaction na ito. Tapos yung amount, sabi natin ganyan, 100. Tab, billable. And then, customer, pwede pong mamili dito. Ano ba ito ba? Expense po tayo, expense. Expense. Ayan po. And then, save and close. Okay. So basically, simple lang po magawa ng expense. So paano po pagka, let's say, pumasok na siya sa bank, nag-clear na sa bank. Okay, so may binayaran na si client. Paano pong gagawin natin? Binayaran niya na yung 100 na equipment rental. So nakita mo na siya sa bank feed, ano pong gagawin natin? Ano po, TL? Punta po sa bank transaction, kailangan pong i-match. Yan. Tama po. Yan. Kasi kailangan nating i-match kasi meron na siyang record sa QuickBooks kasi gumawa tayo ng expense. So, pare-pareho lang yan sa expense, sa paggawa ng bill, paggawa ng check. Once na gumawa po tayo ng check and expense sa QuickBooks, kailangan pagdating sa bank feed at nag-clear siya sa bank account ni client, ima-match lang natin. Kasi baka hindi nyo hanapin yung match, mag-duplicate po siya. Okay? Ayan. So, thank you very much po, Mr. Hani. Sige po, Okay. TL. Okay. Hani ka ng lahat Okay. So, ayun po. Okay, so basic navigation lang tayo. I hope na kabisado na natin. And be confident lang po, okay? Na since alam niyo na yung basic navigation, okay? So try to apply na yung inyong learnings. Okay? So sungkitin na natin yung ating the one. Okay? So bago matapos ang quarter, dapat makasungkit tayo. Diba? Okay. So, ayun po. Alright. So, share ko lang ulit yung aking screen. Ayan. So, balik tayo. Okay. So, yun po. This is the end of our week 5. Okay. So, yung ating level 3 and 4. So, by March 8, meron po tayong culminating activity. Okay. So, sabay-sabay na po lahat yan for accounting class. Okay. And yung client getting. Okay. So, sa March 8 po yan. So, wait for the announcement kung anong time. Okay. So, i-practice nyo lang po kung ano yung mga nandyan sa ating mga skill test. Okay. Gawin nyo po kasi magagamit nyo po yan. Especially yung pag-create nyo ng journal entry sa payroll. Okay, so malaking factor din po yan na pwede nyo i-present sa portfolio ninyo. Okay, so just message me kapag meron kayong hindi naintindihan. Okay, so drop your questions sa Discord o kaya pwede nyo naman akong i-PM. Okay? Coach, Yes po. yung sa ADP na nung last week, na-upload na ba ni Ma'am Fritz yun? Nasa Discord po. Nasa Discord. Okay, sige. Tingnan ko lang. Yung ano po, yung review ng video. Ay, yung video? Apo, yung replay. Not sure. Si Miss Fred, na-upload na daw po ba sa portal? Yes po, later po, na-uploaded na po yun. Oh. Sige po, Ma'am Fritz. Thank you so much.
Okay. So, ayun po. Watch niyo lang po yung replay. So, pwede niyo pong i-screenshot yung ginawa niyo, isama niyo sa portfolio. So, lagyan niyo lang ng caption, this is how to record ADP payroll, okay, in QuickBooks. Yan. So, malaking bagay po yan na alam niyong mag-record ng ADP kasi masalimuot si ADP. Okay. So, ayan, next. Ano pa ba ang ating okay. Okay, quiz. Tapos na tayo sa quiz. Expense. Okay. TL, excuse me po. May question po ako sa chat Meron box. pa. Sa chat Yes box po po. may question ako. Sige po, go ahead. Di ba kanina, in-explain kanina yung bank reconciliation. Yes po. So let's say, kasi like the ordinary accounting record dito sa atin, no? Paano po nire-report yung mga outstanding checks saka deposit in transit? Okay. Sa deposit in transit, outstanding checks, yung mga ganun po, papasok po lahat yan sa uncleared transactions. Okay? So, May journal entry din po ba, TL? wala po. Wala po tayong gagawing journal entry. Ang mangyayari lang siya, hindi siya kasi once na reconcile siya, may makikita kayong check o kaya R dito sa QuickBooks nyo. Share ko lang yung screen ko ulit. Yan. Okay. So, sa QuickBooks po, kapag nag-reconcile tayo, okay, reconcile. Okay, so let's say reconcile na to. Okay. Yan, lagay lang tayo ng amount. $23. Okay. So, wala tayo kasing transaction. Okay. So, mangyayari niyan dito, puntahan ko na lang yung ating report. Balik ko. Dito, yung ating reconciliation, may makikita kayo dito na uncleared. So, ito, checks and payment, cleared. Yan. Ayan, deposit and other credits cleared. So, pagdating dito sa baba, pagka merong uncleared, lalabas yan, uncleared. So, i-check niya lahat kung sino yung mga uncleared transactions. Ilalagay niya po dyan yung amount, yung transaction mismo. So, mag-clear na lang yan the following month or kung kailan siya mag-clear sa bank. Okay? Nandito po yan. So, during reconciliation, hindi mo siya i-reconcile kasi hindi pa siya clear. So, lahat lang po ng nire-reconcile natin is lahat ng pumasok sa bank. Yung nasa statement. Hindi katulad pagka manual nating nire-reconcile, yung bank to book, ilalagay natin yung doon, di ba? Parang ganun lang, pero wala siyang entry. Okay? So, dito, kina-capture lang ni QuickBooks. Ilalagay niya dyan na these are unreconciled items. Okay? Uncleared items. Okay? Kasi nag-a-affect po yan ng balance nung bank. Okay? So, makikita niyo po yan dito sa bank register. Okay? So, wala siyang mga R. Kasi once na pumasok yan, okay, especially kung galing sa bank feed, makikita niyo pong merong green folder dito. Ibig sabihin, galing talaga sa bank. Unlike ito, manually uploaded. Okay? So, once na reconciled, meron siyang R. Kapag silang, cleared lang siya. Ibig sabihin, pumasok lang sa bank, pero hindi pa siya kasama sa reconciliation. Kasi once na pumasok dito yan, it affects your balance. Yung bank balance, ayan po. So, hindi pa ito cleared. Okay? Once na nag-clear siya,
or once na pumasok siya dito, nag-a-affect siya ng balance ng ating bank account. Okay po. So, question pa uli, TL. So, ibig sabihin, TL, na every time na gumagawa tayo ng matching, hindi lahat ng transactions are error. It can be an uncleared transactions. Yes po. Yes. Okay. Thank you po. Yes po. I-check nyo, halimbawa yung ending date. Okay. Kasi hindi lang po zero na yung nakalagay sa reconciliation tab natin. May check, tapos zero difference. You have to go dito sa ating register. Tapos i-compare nyo yung ending date nyo. Okay. So let's say ito, kung pareho dun sa statement balance. Kasi may time na dito sa ending nito, meron pang 29 na uncleared. So nag-a-affect na siya ng balance mo dito. Okay? So makikita mo dito, letter C lang siya. Cleared lang siya. Okay? Kasi ipinasok na siya sa bank. Okay? Pero hindi pa siya totaling na-dispense yung amount. Okay? Or hindi pa siya nasama dun sa statement sa period covered. Okay? Maaring nag-clear siya dito. Okay? The following day, the following month. Okay? So, nag-a-affect po yan. So, pagdating dun sa reconciliation report natin, meron yan nakalagay na uncleared. Yun po. Okay? Hindi pa siya na-match. Hindi pa siya Yes, na-match hindi sa pa. QuickBooks book natin. Yes po. Okay. Hindi Thank pa you siya po. filed. Okay, so pumasok na siya, naipasok na natin siya sa libro, pero hindi pa siya reconciled. Okay, so mako-cover yan the following month. Yan. Okay, so next po, meron pang question? Okay. So, ayun. So, kung wala na po, meron po tayong pa-take away. Kung may natutunan po. Ayan. So, yung ating take away. Meron po ba? Sinong gusto mag-share ng kanyang realization, knowledge na nakuha? Okay, kasi tapos na yung ating booster for batch 12. Yan, from batch 1 to 12. Okay, so last day na po natin ngayon. Okay, so culminating na natin ng March 8. Okay, so I hope meron naman kayo natutunan. Okay, so sino po ang gusto mag-share? Yun ang kanyang takeaway. Batch 13 po ako, TL. Okay. Pwede ba? Pwede po. Kung meron kayo ng na-pick up, go lang po. Okay, sa akin po, actually, nag-enroll lang ako sa yung mga short-term na QuickBooks, training through online din. Pero, mas naintindihan ko yung walkthrough today kasi naka-share yung desktop na may sample ng QuickBooks. Dito ngayon, lalo na itong last na quiz na dito yung creating an invoice saka yung expense. Sobra akong nakuha ko talaga yung thought saka yung bank reconciliation kasi nung nag-try ako mag-cleaning up, nag-stop ako dun sa sa bank, sa matching lang Yung reconciliation hindi ko natapos kasi nakahang ako kasi hindi ko talaga alam kung paano gagawin. Kaya thankful po ako today na nakapag-attend ako ng ng booster na ito. Salamat po, TL. Ayan, thank you po. Ayan, si Miss Venus. Ayan, so bali batch 13 siya ha. Nandito kaagad siya sa level 3 and 4. So, meron siyang take away. So, napakaganda naman kasi naintindihan mo kaagad. Okay? So, meron pa po tayong for batch 13, mag-start tayo sa level 1 and 2. Ayan. So, every
every week, meron din po tayong ganito. So, mag-start po tayo from creating QuickBooks account. Okay? So, para maging trial niyo po. So, may mga skill test po dyan. Okay? So, congratulations, Miss Venus. Okay. At Thank you po. naintindihan. Thank you. Yes, mas maintindihan mo pagka na-cover mo yung booster natin for next batch. Yan. Kasi dito, may naintindihan ka na, konti pa lang yan. Kumbaga, pahapyaw pa lang yan. Pero once na cover mo yung level 1 and 2 natin, mas ma-appreciate mo yung paggamit ng QuickBooks. Okay. So, thank you po. Ayan. Sino pang gusto mag-share? Okay. Nadaig kayo ng batch 13 natin, ha? Batch 12. Ayan. So, may learning na kaagad ng batch 13, oh. Okay. So, congratulations. Ayan. So, apply ka agad ang learnings. Okay. So, hindi na tayo magtatagal. Okay. So, alam ko marami pa tayong gagawin. Okay. Alam ko namang masyadong mahihain tong ating batch 12. Okay, so just Monday motivation. If you can fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Okay, so batch 12, just keep moving forward. Okay, so apply nyo lang po yung 20-mile rule. Okay? So, set the goal. Okay? I-break down lang po yung goal. Okay? But do not stop. Okay? So, every day may ginagawa kayo. Yung an inch of improvement is still an improvement. It's still a growth. Okay? So, just don't stop. Okay? Just keep moving. Okay, so ayun po. So thank you very much. And teka, wait, wala pa tayong picture pala. Makakalimutan ko na naman. Miss Fred. You do before or Yes po. Pa-open po ng camera. Mga pwede po mag-open. No. no? Maybe Krishna. No. Okay, pa-open po ng cam. Dito pa po Maybe pwede mag- Krishna. Krishna phone subject. Dito po. Last day po natin ngayon. Open na kayo. Thank you, Instructor Annalyn. Thank you po. Thank you po. Yan. Sige po, may hahabol pa po. Yan. Sige po, start na po tayo. 1, 2, 3, smile. Ay, wait, humahabol po si Sir Fidel. Ayan, asan na po kayo? Ayan, naka-background siya. Sige po, start na po. 1, 2, 3, smile. Okay po, next page. Okay, next page po. Wait lang po. Next page. Smile. Ayan, thank you po. Thank you, instructor. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Bye. Thank you po, DL.